Kasabay ng paglapit nitong ating binabantayang low pressure area, maaari po itong makadagdag sa mga pag-ulan dulot nitong ating tinatawag na shear line ngayong weekend. Talakayin na natin yan. Welcome po muli sa Philippine Weather Trivia. Again, para po sa mga bago sa channel na to, ako nga pala si Alvin Pura, isang meteorologist at ang inyong weather tito. Sa kasalukuyan, yung ating binabantayang low pressure area ay napakalapit na sa ating boundary line. Posible ngayong tanghali hanggang mamayang hapon, yan po ay makapasok na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, dahil sa interaksyon niya sa ating amihan o northeast monsoon at sa malakas na vertical wind shear, bumababa po ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Pero sa ngayon, hindi pa rin po natin inaalis ang possibility o tsansa nitong mag-re-intensify. Sa kasalukuyan, wala pa po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Ito pong ating shear line ang patuloy pong nagdadala ng maulap na panahon at mga pag-ulan dito po sa southern half o sa ibabang bahagi ng ating bansa. Pero kasabay nga ng paglapit nitong ating binabantayang sama ng panahon, makakadagdag po yan sa mga pag-ulan dulot ng ating shear line. So narito muli ang Ensemble Forecast Track ng GFS para sa ating binabantayang sama ng panahon. Again, pinapakita dito na hindi magbabago yung kanyang central pressure in the next 2 days. Ibig sabihin po niyan, hindi po natin ito inaasahan pang mag-re-intensify sa mga susunod na araw. Although that's the case, inaasahan pa rin natin itong kumilos, pakanluran, hilagang kanluran, papalapit nga sa ating landmass. Bukas, yung kanyang trough o extension ay posible nang makadagdag sa mga pag-ulan dulot ng ating shear line dito sa eastern section ng ating bansa. Sa darating Sabado naman, ito pong ating low pressure area kasama ng ating shear line ay magpapaulan pa rin dito po sa ilang bahagi ng ating bansa. As of this moment, although hindi natin inaasang lumakas pa, hindi rin natin ito inaasang tuluyang malusaw agad o mag-dissipate. Mananatili po itong ating sama ng panahon o yung kanyang sirkulasyon dito po sa eastern section ng ating bansa at posible ngang makadagdag sa mga pag-ulan dulot ng ating shear line dito sa lower half o katimugang bahagi ng ating bansa. Sa ngayon, although malapit na sa ating boundary line, malayo pa naman sa anumang bahagi ng ating kalupaan o landmass itong ating binabantayang low pressure area. Sa ngayon, ito pa rin pong shear line o yung salubungan ng ating amihan o northeast monsoon at easterlies ang nagdadala po ng mga pag-ulan dito sa katimugang bahagi ng ating bansa. Isahan po natin ang maulap na panahon at posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa malaking bahagi ng Eastern Visayas at Central Visayas, kasama na po dyan ang area ng Cebu at Bohol. May mga posibleng scattered o kalat-kalat na pag-ulan din tayong aasahan dito po sa katimugang bahagi ng Negros Islands. Magiging maulap din ang panahon natin at posible rin po yung mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito po sa rehiyon ng Caraga sa may Mindanao, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Northern Mindanao. Ito naman po mga kaulapan sa may BARMM at Davao Region ay epekto ng trough o extension o yung pagbali ng hangin itong ating binabantayang low pressure area. So bukas, habang lumalapit yung ating sirkulasyon o yung ating low pressure area dito sa eastern section ng Mindanao, magpapatuloy po o magkakaroon na po ng mas malawak na epekto yung kanyang trough o extension dito po sa hilagang bahagi at eastern section o silangang bahagi ng Mindanao. Posible pa rin ang mga scattered o kalat-kalat na pag-ulan dito sa rehiyon ng Caraga, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Mindanao at ilang bahagi ng Davao Region. Magpapatuloy din ang epekto ng shear line dito po sa ilang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region, kasama na po dyan ang ilang bahagi ng Central Visayas, maging dito sa area ng Mindoro, Romblon at Marinduque. Para sa darating na Sabado, habang mas malapit na po itong ating sirkulasyon dito po sa ating landmass o kalupaan, mas madadagdagan po yung ating mga pag-ulan dito po sa area ng eastern section ng Visayas, kasama na po dyan ang rehiyon ng Caraga. Posible na po tayong makaranas ng mga malawakang pag-ulan na posibleng magdulot ng mga pagbaha at landslides, kasama na po dyan ang mga flash floods. Ito na po ang pinagsamang epekto ng ating tinatawag na shear line at nitong ating sirkulasyon o yung ating low pressure area. Again, although hindi po ito bagyo, mag-ingat pa rin po tayo sa mga posibleng epekto ng malawakang pag-ulan, posibleng dulot nitong ating low pressure area at ng ating shear line, particularly dito sa eastern section ng Visayas, Mindanao at southern portion ng Luzon. Dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, malayo naman po tayo sa axis ng ating shear line at sa epekto ng ating binabantayang low pressure area. Generally, fair weather po tayo maliban lang sa mga isolated na mga pag-ulan tuwing hapon o gabi. So bagamat bumababa ang chance maging isang ganap na bagyo nitong ating binabantayang low pressure area, patuloy po itong lalapit o didikit dito sa ating landmass o kalupaan. Sa darating na weekend, kasama po ng ating shear line, maaari po itong magdala ng mga malawakang pag-ulan, particularly dito sa eastern section ng babang bahagi o katimugang bahagi ng ating bansa. Mamaya talakayin naman natin kung bakit minsan mas nagiging delikado po itong ating shear line
kaysa sa mga bagyo o low pressure area. Muli, ito po ang inyong Weather Tito para sa Philippine Weather Trivia.